umalis si Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Pumunta sila sa ibayo ng Batisedron at pumasok sa isang halaman nandoon. Ang lugar na ito ay alam ni Judas na nagkanulo sa kanya, sapagkat madalas magpunta roon si Jesus at ang kanyang mga alagad. Pumaroon si Judas kasama ang ilang bantay sa templo at isang pangkat ng mga kawal na padala ng mga puno, saserdote at mga Pariseo. May dala silang mga parol, sulo at sandata. Alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa kanya, kaya't sila'y sinalubong niya at tinanong, Sino ang hinahanap ninyo? Si Jesus na taga Nazaret. Tugon nila, sinabi niya, Ako si Jesus. kaharap nila si Judas na nagkanulo sa kanya. Nang sabihin ni Jesus na siya nga, napahurong sila at nabuwal sa lupa. Muli siyang nagtanong, Sino nga bang hinahanap ninyo? Si Jesus na taga Nazaret. sagot nila, Sinabi ko na sa inyong ako si Jesus. Kung ako ang hinahanap ninyo, hayaan ninyong umalis ang mga taong ito. wika niya. Sinabi niya ito upang matupad ang kanyang salita. Walang napahamak kahit isa sa mga ibinigay mo sa akin, Ama. Binunot ni Simon Pedro ang kaniyang tapak at tinaga ang alipin ng pinakapunong saserdote. Natikpas ang kanang tainga ng alipin yaon ng pangalay malpo. Sinabi ni Jesus kay Pedro, Isalong mo ang iyong tabak. Dapat kong inumin ang kalis ng paghihirap na ibinigay sa akin ng Ama. si Jesus ay dinakip at kinapos ng mga bantay na Hudyo at ng pangkat ng mga kawal sa pamumuno ng kanilang kapitan. Siya'y dinala muna kay Anas na biyenan ni Caiphas
ang alagad ay sumunod kay Jesus. Kilala ng pinakapunong saserdote ang alagad na ito. Kaya't nakapasok siyang kasama ni Jesus sa patio ng bahay ng pinakapunong saserdote. Naiwan naman si Pedro sa labas ng pintuan. Lumabas ang alagad na kilala ng pinakapunong saserdote. Kinausap ang dalagang nagbabantay sa pinto at pinapasok si Pedro. Si Pedro'y tinanong ng dalaga, "Hindi ba't isa ka sa mga alagad ng taong iyan?" Hindi! Sagot ni Pedro, maginaw noon, kaya't nagpapaga ng uling ang mga lipin at mga bantay, at tumayo sa paligid ng siga upang magpainit. Nakihalo si Pedro at nagpainit din. Si Jesus ay tinanong ng pinakapunong saserdote tungkol sa kaniyang mga alagad at sa kaniyang itinuturo. Sumagot si Jesus, Hayagan akong nagsasalita sa madla. Lagi akong nagtuturo sa sinagoga at sa templo ng mga Hudiyo. Wala akong sinabing palihim. Bakit ako ang tinatanong ninyo? Ang tanongin ninyo ay ang mga nakarinig sa akin. Alam nila kung ano ang sinabi ko. pagkasabi nito, siya'y sinampal ng isa sa mga bantay na naroroon. Bakit po sinasagot ng ganyan ang pinakapunong saserdote? Tanong niya, sinagot siya ni Jesus. Kung nagsalita ako ng masama, patunayan mo. Ngunit kung mabuti ang sinabi ko, bakit mo ako sinampal? Si Jesus na nagagapos pa noon ay ipinadala ni Anas kay Caifás, ang pinakapunong saserdote. Samantala, naroon pa rin si Simon Pedro at nagpapainit. Siya'y tinanong nila, Hindi ba talaga kaninang taong iyan? Hindi! sagot ni Pedro. Tinanong naman siya ng isa sa mga alipin ng pinakapunong saserdote, kamag-anak ng lalaking tinagpasan niya ng tainga. Hindi ba ikaw ang nakita ko kasama ni Jesus sa halamanan?
Itinatwa ito ni Pedro, siya namang pagtilaok ng manok. Mula sa bahay ni Caiphas, si Jesus ay dinala nila sa palasyo ng gobernador. Umaga na noon, hindi pumasok ang mga Hudyo sa palasyo ng gobernador upang sila'y huwag may turing na di karapat-dapat kumain ng hapon ng Pampaskwa. Kaya't sa labas sila tinanggap ni Pilato at tinanong, ninyo laban sa taong ito. sumagot sila, Kung hindi po siya gumawa ng masama, hindi namin siya dadalhin sa inyo. sinabi sa kanila ni Pilato, Dalhin niyo siya at hatulan ayon sa inyong kautusan. sumagot ang mga Hudyo, Wala kaming kapangyarihang humatol ng kamatayan kanino man. nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Jesus tungkol sa paraan ng kanyang pagkamatay. Si Pilato'y pumasok uli sa palasyo at tinawag si Jesus. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong niya, sumagot si Jesus. Iyan ba'y galing sa iyong sariling isipan o may nagsabi sa inyo? Ako ba'y Hudyo? Tanong ni Pilato, Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano pa ang ginawa mo? sumagot si Jesus. Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutan ito. Kung sa sanlibutan ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi pinagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutan ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari. Sabi ni Pilato, sumagot si Jesus. Kayo na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Tanong ni Pilato,
taong ito. Ngunit ayon sa inyong kaugalian, dapat akong magpalaya ng isang bilanggo kung araw ng Pasko. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Hindi. Sigaw nila. Huwag siya, kundi si Barrabas. Si Barrabas ay isang tulisan, kaya't ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinagupit. Ang mga kawal ay kumuha ng halamang matinik, ginawang korona at ipinutong kay Jesus, at sinutan siya ng malapal na purpura. Isa't isa'y lumalapit sa kaniya at ang wika. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo. At siya'y pinagsasampal. Lumabas uli si Pilato at sinabi sa kanila, Iharap ko siya sa inyo upang malaman niyo na wala akong makitang kasalanan niya. at tinalabas si Jesus na may koronang tinik at malabal na purpura. Sinabi sa kanila ni Pilato, Narito ang tao. pagkakita sa kaniya ng mga punong saserdote at ng mga bantay, sila'y sumigaw. Ipapos siya sa krus. Ipapos sa Sinabi ni Pilato, kunin ninyo siya at kayo ang magpako sa kanya. Wala akong makitang kasalanan niya. sumagot ang mga Hudyo. Ayon sa aming kautusan, nararapat siyang mamatay sapagkat siya'y nagpanggap na anak ng Lalong natakot si Pilato nang marinig ang mga pananalitang ito. Muli siyang pumasok sa palasyo at tinanong si Jesus, Taga saan ka ba? subalit hindi tumugon si Jesus. Ayaw mo pang makipag-usap sa akin. Ani Pilato, Hindi mo ba alam na maaari kitang palayain o ipapako sa krus? at sumagot si Jesus, Kaya mo lamang magagawa iyan.
ay sapagkat ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang kapangyarihang iyan. Kaya mas mabigat ang kasalanan ng nagdala sa akin dito. Nung marinig ito ni Pilato, lalo niyang hinangad na palayain si Jesus. Ngunit nagsigawan ang mga tao. Kapag pinalayan namin, Hindi ka kaibigan ni Cesar. sino man nagpapanggap na halit ay kailangan ni Cesar. Pagkarinig ni Pilato sa pangungusap na ito, inilabas niya si Jesus at siya'y lumukulok sa hukuman sa dakong tinatawag na ang plataporma. Kapata sa wikang Hebreo, araw noon ang paghanda sa Pasko at mag-ikalabindalawa na ng tanghali. Sinabi ni Pilato sa mga Hudyo, Narito ang inyong hari. sumigaw sila. Patayin siya! Ibababa ko ba sa krus ang inyong hari? Tanong ni Pilato, sumagot ang mga punong saserdote. Wala kaming hari, kundi si Cesar. Kaya't si Jesus ay binigay sa kanila ni Pilato upang ipako sa krus. Kinuha nga nila si Jesus at lumabas siya na pasa ng kanyang krus patungo sa lugar na kung tawagin ako ng Golgotha sa wikang Hebreo. Pagdating doon, siya'y pinako sa krus kasama ng dalawa pa. Isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Sumulat si Pilato ng ganitong pangungusap at ipinalagay sa krus. Si Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Nasusulat ito sa mga wikang Hebreo, Latin at Griego. At marami sa mga Hudyo ang nakabasa nito, sapagkat malapit sa lungsod ang dakong pinagpakuan kay Jesus. Kaya't sinabi ng mga punong saserdote kay Pilato, Huwag niyong isulat lahat ng
naisulat ko na. Nang may pako ng mga kawal si Jesus, kinuha nila ang kaniyang kasuotan at pinaghati-hatian ng apat. Kinuha rin nila ang kaniyang tunika. Ito'y walang tahi at hinabi ng buo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nag-usap-usap ang mga kawal. Huwag nating punitin ito. Magsamalalaman tayo para malaman kung kanino ito may uuwi. Nangyari ito upang matupad ang isinasaad ng kasulatan. Pinaghati-hatian nila ang aking mga kasuotan, at ang aking damit ay kanilang pinagsapalaran. Gayon nga ang ginawa ng mga kawal. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kaniyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kaniyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kaniyang sinabi, Ginang, narito ang iyong ina. at sinabi sa alagad, Narito ang iyong ina. mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, Nauuhaw ako. may isang mangkok tubo na puno ng maasim na alak. Inilubog nila rito ang isang espongha, ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak, kaniyang sinabi, Naganap na. iniyukayok niya ang ulo at nalagpat ang kanyang hininga. Magsiluhod ang lahat. Magsitayo ang lahat. No'y araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus
mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakilang araw ng pamamahingang ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay na paron ng mga kawal. At binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kaniyang binti. Subalit inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus, at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpapatotoo. Tunay ang kaniyang patotoo at alam niya ang katotohanan ng sinabi niya, upang kayo'y maniwala. Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinasabi ng kasulatan. Walang mababali isa man sa kaniyang mga buto. At sinabi naman ng ibang bahagi ng kasulatan, pagmamasdan nilang kanilang inulos. Pagkatapos nito, si Jose na taga-Arimatea ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Si Jose isang alagad ni Jesus, ngunit palihim nga lamang dahil sa takot sa mga Hudyo. At pinahintulutan siya ni Pilato, kaya't kinuha ni Jose ang bangkay ni Jesus. Sumama sa kanya si Nicodemo, may dalang pabango, mga sandaang libra ng pinaghalong mira at aloe. Siya ang nagsadya kay Jesus isang gabi. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango habang binabalot sa kayong lino, ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Sa pinagpakuan kay Jesus ay may isang halaman at dito ay may isang bagong libingan, hindi pa napaglilibingan. Yamang nooy araw ng paghahanda ng mga Hudyo, at dahil sa malapit naman ang libingang ito, doon nila'y nilibing si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon.